Kating-kati na si Tisay, gustong-gusto niya ng manakaw at maidrive ang magagandang sasakyan nila Tanggol. Kaya minadali niyang patulugin si Tanggol para papasukin na ni Tisay ang kanyang mga kasamahan at tag-iisa sila ng nanakawing sasakyan. Tagumpay si Tisay dito, pero lingid sa kanyang kaalaman ay nagpanggap lang si Tanggol na tulog at nakamonitor din sila Divina sa CCTV. Kaya naman, kapag makalayo ng konti sila Tisay ay saka susunod sila Tanggol. Layunin nila Tanggol na masundan sila Tisay hanggang sa kanilang garahe para mabawi nila ang naunang ninakaw nila Tisay. Pero iba ang mangyayari dahil makakahalata sila Tisay na may sumusunod sa kanila. Kaya dito na magsisimula ang makapigil hiningang habulan at barilan. Kumpiyansa si Tisay na hindi siya mahuhuli ni Tanggol dahil mabilis at magaling siyang magmaneho. Ngunit nagkakamali siya sa pangmamaliit sa kakayahan ni Tanggol dahil napakabilis ni Tanggol sa paghabol kay Tisay. Kaya maaabutan at mahuhuli nila Tanggol si Tisay. Sa galit ni Madonna at Divina kay Tisay ay hihilingin nila kay Tanggol na sila ang papatay kay Tisay. Sa kabilang banda naman ay sa muling pagkikita ni Ramon at Marites ay ikikwento ni Marites ang nangyari. Kaya awang-awa si Ramon kay Marites. Ayaw niya na itong pauwiin dahil baka saktan na naman ito ni Rigor. Gusto ni Ramon na iuwi niya muna si Marites para masigurado ang kaligtasan nito. Ang ikinatatakot pa kasi ni Marites ay baka ipakulong siya ni Rigor. Siguradong mabubulaga si David kapag sa kanyang pagdating sa mansyon ng mga Montenegro ay sumalubong sa kanya ang kanyang ina. Napakarami pa nating dapat abangan sa mga susunod na episode. Paalam!